Mga bata, nakaramdam na ba kayo ng takot? Ano ang mga bagay na inyong kinakatakutan? Madilim na paligid, itis, multo, or gagamba? Ano ang ginagawa ninyo kapag kayo ay natatakot? For sure, inahanap si na nanay, tatay, o kung sino man na inyong matatakbuhan. Alam niyo ba na minsan na ring natakot ang mga alagad ni Jesus sa kanya? Ito ay dahil nagpakita ng hindi pangkaraniwang bagay ang Panginoon. Siya ay nagpakita ng himala sa kanyang mga alagad na lubhang ikinagulat at ikinatakot ng mga ito. Gusto niyo bang malaman kung ano ang nangyari? Tara na mga bata at sabay-sabay nating tunghayan ang kamanghamanghang kwento na mula sa Biblia. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Ang kwentong ito ay matatagpuan sa aklat ng Mateo 14:22-33. Isang araw, pinasakay ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang bangka. Pinauna niya sila sa kabilang ibayo, habang pinaalis niya ang napakaraming tao. Nang makaalis na ang napakaraming tao, umangon siyang mag-isa sa bundok upang manalangin. Nang gumabi na, nag-iisa siya roon. Samantala, nasa gitna na ng lawa ang bangka ng mga alagad. Malakas ang hangin at malalaki ang alon. Sinasalpok ng tubig ang bangka, kaya nahihirapan silang maglayag. Sa ika-4 na pagpupuyat ng gabi, pumaroon si Jesus sa kanila na naglalakad sa ibabaw ng lawa. Lubhang natakot ang mga alagad nang makita siya na naglalakad sa ibabaw ng lawa. Natakot sila at sumigaw, "Multo!" Pero agad silang kinausap ni Jesus. "Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito. Huwag kayong matakot." Sumagot si Pedro, "Panginoon, kung ikaw nga iyan, papuntahin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig." Sinabi ni Jesus, "Halika." Pagkababa ni Pedro mula sa bangka, lumakad siya sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang malakas na hangin, natakot siya. Dahil sa takot, nagsimula siyang lumubog. Sumigaw siya, "Panginoon, sagapin mo ako!" Agad iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. Sinabi niya, "O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan?" Nang makasakay na sila sa bangka, tumigil ang hangin. Kaya ang mga nasa bangka ay lumapit at sumamba kay Jesus. Sinabi nila, "Totoong ikaw nga ang anak ng Diyos." Ang mga sumusunod ay ang mga aral na dapat nating matutuhan. Trust God with all your heart. Sa kwento, ipinakita niya na dapat tayong magtiwala sa Kanya sa lahat ng oras. Halimbawa, nang bumaba si Pedro sa bangka, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig dahil buo ang tiwala niya kay Jesus. Ngunit, nang magduda at matakot siya sa malakas na hangin, nagsimula siyang lumubog. Ipinapakita nito na kapag nagtitiwala tayo sa Diyos ng buong puso, binibigyan niya tayo ng lakas at tinutulungan niya tayong malampasan ang ating mga bagyo sa buhay. Ngunit, kapag pinairal natin ang takot at pagdududa, nahihirapan tayo. Be still, God is on our side all the time. Nang malakas ang hangin at malalaki ang alon, natakot ang mga alagad. Akala nila ay mapapahamak na sila. Ngunit, nandoon ang Panginoon kasama nila. Nang sumakay siya sa bangka, tumigil ang hangin at kumalma ang dagat. Ipinapakita nito na kahit may problema o bagyo sa buhay, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Kaya dapat tayo maging kalmado at huwag matakot. Faith makes us strong. Ngunit nang si Pedro ay matakot at magduda, nanghina siya at nagsimulang lumubog. Ipinapakita nito na kapag hinayaan nating manaig ang takot kaysa sa tiwala, nawawala ang ating lakas ng loob. Sa ating buhay, may mga bagyo din tulad ng problema sa pamilya, paaralan, o kaibigan. Ngunit kung may pananampalataya tayo, nagiging matatag ang ating puso at nagkakaroon tayo ng lakas para magpatuloy. Tayo ay magkakaroon ng isang activity na pinamagatang Walking on Water. Kakailanganin natin ang mga sumusunod: 2 papel o bond paper, blue crayons or blue paint, pencils or ball pens. Narito ang inyong gagawin.
Tayo ay gagawa ng isang boat origami sa tulong ng inyong pamana teacher. Kung hindi sanay o hindi kaya, maaaring mag-drawing na lamang sa inyong papel. Pagkatapos makagawa ng isang boat, ididikit nyo ito sa isang blank na papel. Mag-drawing kayo ng mga maliliit at malalaking alon sa ibabang bahagi ng boat at kulayan ng asul or blue. Sa taas ng boat, ilagay ang mga salitang, "Lord, I put my trust in you." Kung natapos na kayo sa inyong activity, maaari nyo na itong ipasa sa inyong guro. Narito ang ating memory verse para sa araw na ito. When I am afraid, I put my trust in you. Psalm chapter 56 verse 3. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga pamana. Hanggang sa muli, paalam, Miss Pa!